Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga bagong labas na sasakyan na posibleng bumago sa uri ng pamumuhay ng lahat ng taong naninirahan sa ating daigdig? Kaya mula sa eroplanong makakatipid tayo hanggang sa lumilipad na tren ay pag-usapan natin ang 10 makabagong sasakyan na babago sa ating planeta. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Varialeaf Airship. Sa paglipas ng mga taon ay mas lalong dumadami ang mga inilalabas na imbensyon na talaga namang nagpapaunlad sa ating pamumuhay, kung saan pati na rin ang mga eroplano ay mas gumaganda sa pagdaan ng mga panahon. Isang bagong uri ng eroplano ay ang Varialeaf Airship na sinasabing makatutulong upang mas makatipid tayo sa paggamit ng mga fuel at gas na kadalasang ginagamit sa paglipad ng mga eroplano, kung saan ang sasakyan na ito ay tumatakbo sa pamamagitan ng solar power na hindi may tatangging makatutulong upang sadyang kakaunti lamang ang gamitin dito kumpara sa pangkaraniwang mga eroplano. Sa kasamang palad ay walang baterya ang Varialeaf Airships, kung kaya tuwing may araw lamang ito kayang paandarin, na nagpapakita lamang na madami pang improvement ang pwedeng magawa mula sa disenyo ng sasakyan. Number 9, Aether Airship. Kung nakasakay ka na sa loob ng eroplano ay sigurado akong pamilyar ka na sa kasikipan ng loob nito, kahit na sadyang malawak ang kanyang espasyo, kung saan ang upuan ng mga tao ay kadalasang ipit at sadyang maliit na nagiging dahilan para maraming mga tao ang magambala. Pero ibang sasakyan na ito na kung tawagin ay Aether Airship sa kadahilan ng nakadesenyo ito upang maging isang malawak at komportable na uri ng eroplano para sa kahit na sino, kung saan sadyang napakaganda at luwag ng espasyo ng sasakyan na posible pang pagpartihan ng mga taong sasakay dito. May mga kwarto din sa loob ng sasakyan kung kaya't pwede kang huminga o di kaya'y magpakasaya habang papunta ka sa iyong paroroonang destinasyon. Number 8, Flyboard. Sigurado akong pamilyar at nakita mo na ang bagong teknolohiya na ito na kung tawagin ay flyboard, kung saan ang isang hose na nakakonekta sa makina ay hihigop ng tubig mula sa ating karagatan na matapos ibuga ng gamit ay magiging dahilan para tila ba makalipad ang taong gagamit nito, na talaga namang nagpamangha at gumulat sa lahat ng nakakita dito, na naging dahilan para noong ilabas ito sa publiko taong 2012 ay sadyang napakadami na nang naibenta ng kumpanya ng ganitong produkto, kung saan kahit na may kamahalan ng presyo ng flyboard ay dahil sa nakamamangha nitong kapabilidad ay sadyang madami pa ring mga tao ang nagdesisyon na bumili nito. Number 7, Terrafuga TFX. Talaga namang napakadaming mga bagong imbensyon ng kasalukuyan ng inilalabas sa merkado na sigurado akong babago sa buhay nating lahat, kung saan ang isa na rito ay ang sasakyan na kung tawagin ay Terrafuga TFX na binigyan ng titulo sa pagiging lumilipad na sasakyan na para sa lahat, sa kadila ng hindi na kailangan pang imaneho ang kotse na ito, dulot na kusa at automatic na nitong pupuntahan ang kanyang nakatalagang destinasyon, kung kaya't kahit na hindi ka marunong mag-drive ay pwede ka pa ding sumakay dito. Maliit ang disenyo ng kotse na makatutulong daw upang madali lamang siyang maipasok sa ating mga garahe na parang isang normal na sasakyan, at dahil ang Terrafuga TFX ay kayang mag-travel sa layo ng lagpas 800 kilometro, pag puno ang baterya nito ay hindi may tatangging sadyang madaming mga tao ang magnanais na bumili nito matapos siyang ilabas sa merkado. Number 6, Audio Pop Up Next. Sadya naman talagang napakadaming mga modelo at disenyo ng lumilipad na sasakyan ang kasalukuyang ginagawa ng mga kumpanya sa ating mundo, dahil isa na rin ang Audio Pop Up Next sa pinaka-umintriga sa lahat ng tao. Sa kadahilan ng kagaya ng Terrafuga TFX ay kusa din ang pagmamaneho nito, kung kaya't hindi na siya kailangan pang mano-manong i-drive para lamang makapunta sa ating destinasyon. 2 pasahero ang kayang isakay ng sasakyan na nakadesenyo upang pwede itong magamit mapakalsada man o kahit pa sa himpapawid. Number 5, DeLorean Aerospace DR7.
ang isa sa pinakatinitignan sa ating mga sasakyan ay kung paano ito masisigurado ang kaligtasan ng kanyang mga pasahero. Ay talaga namang lamang at masasabing eksperto ang bagong likhang sasakyan na kung tawagan ay DeLorean Aerospace, kung saan sa kakaiba nitong itsura na tila ba isang malaking sasakyan na may pakpak sa harap at sa likod ay talaga namang hindi mo aakalain na posible pala itong sakyan. Ang DeLorean Aerospace ay nakadesenyo upang kagaya ng mga rocket ship ay kaya nitong lumipad at maglanding ng patayo na talaga namang makatutulong upang hindi na nito kailanganin pa ng kalsada para lamang madaling makalipad, dahil katulad ng mga eroplano, ang sasakyan ay mayroong dalawang magkabilang pakpak. Dahil nakadesenyo ito upang masigurado na kahit pa magloko ang makina habang lumilipad ang kotse ay makakayanin pa din itong mag-glide upang matiyak na ligtas ang pagbagsak nito. Number 4, Lilium Jet. Kagaya ng DeLorean Aerospace ay nakadesenyo din ng Lilium Jet na parang isang rocket ship kung saan kaya nitong lumipad at maglanding ng nakatayo, kung saan sinasabi ng sasakyan ang pinakaunang electric jet na may ganitong kapabilidad sa ating kasaysayan na makatutulong upang makagawa pa tayo ng iba pang mga sasakyan gamit ang kanyang disenyo. 5 taong pwedeng sumakay sa Lilium Jet na sinasabing nakaplanong ilabas sa taong 2025 na ayon sa tingin ng mga eksperto ay posibleng nakatalaga para gawing tila ba isang taxi na ating magagamit na transportasyon sa himpapawid. Number 3, Alauda Airspeeder Mk3. Katulad ng Lilium Jet at DeLorean Aerospace ay may modelong eVTOL din ang Alauda Airspeeder Mk3 na may ibig sabihin na Electrical Vertical Takeoff and Landing Vehicle, sa kadahilan ng kaya din itong lumipad at maglanding ng nakatayo na makatutulong upang makatipid tayo ng espasyo sa paggawa ng parking space ng sasakyan na sigurado akong magiging kadalasan na nating makikita sa ating hinaharap, sa kanila ng sadyang napakadami na ng mga ganitong kotse ang ginagawa sa ngayon ng iba't ibang mga kumpanya. Ang Alauda Airspeeder Mk3 ay nakadesenyo upang maging isang pangkarerang sasakyan, kung saan dahil hindi na din ito kakailanganin pa ng piloto para imaneho ng kotse ay talaga namang kaya nitong umabot sa matinding bilis na walang nalalagay na tao sa peligro. Number 2, Volaris. Sa kumpanyang Volaris mula sa bansang Frances, nagmula ang kasalukuyang may hawak sa titulo ng pagiging pinakamaliit na airship sa lahat na ibinigay ng Guinness Book of World Record matapos nila itong makita, kung saan ang sasakyan ay tila ba pinagsamang aircraft, airplane at drone na sinasabing hindi kinikilangan ng piloto, kung saan dahil din sa kaliitan nito ay hindi rin natin sigurado kung kaya ba talaga nitong magsakay ng kahit isang tao at madala ito sa kanyang pupuntahang destinasyon ng ligtas. Hindi man magagamit ng mga tao ang sasakyan na ito ay hindi pa din natin may itatanggi na sobra siyang nakamamangha at nakakagulat makita. Number 1, Aka Link and Fly. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na posibleng sa susunod ng mga taon ay magkaroon tayo ng sistema ng transportasyon kung saan mula sa ating mga tren ay maaaring makapasok na rin tayo sa loob ng mga eroplano? Ganito na lamang ang ginagawang plano ng kumpanyang Aka na kanilang tinatawag na Link and Fly, kung saan ang isang tren ay nakakonekta na sa isang eroplano, kung kaya't ang mga pasahero mula sa sasakyan na ito ay agad na makakapasok sa airplane na makakasiguradong tuloy-tuloy ang kanilang magiging transportasyon. 162 ang upuan na sinasabing kayang ilan ng Link and Fly na nagpapakita lamang kung gaano kadaming tao ang kaya niyang mabilisang itransporta ng sabay-sabay. At yan ang bumabao para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga makabagong imbensyon at disenyo ng transportasyon ang inilalabas sa ating merkado sa paglipas ng mga taon na nagpapakita lamang na patuloy ang pag-unlad at pagbabago ng ating planeta. Kaya para sa iyo, alin sa mga makabagong sasakyan na ito ang gugustuhin mong masakyan? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.